Guys, nare-recognize ba yung logo na yan? Alam nyo na yung loan app na yan ay SEC registered and nagre-report sa CIC. Yung loan app na to, sabi nagpapahiram daw ng up to 8,000 pesos. Kaagad mong matatanggap. At may nagsasabi na nagbago na siya, na mas maganda daw yung terms niya. Kaya bago nyong utangan, guys, itong si Peso Cash, panoorin nyo muna yung video na to para alam nyo kung talaga ba siyang okay ba siya, nag-okay, nag-improve, or whatnot. Then keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito, loan apps po yung pinag-uusapan. Kung bago pa kayo dito sa channel, please don't forget to subscribe dahil dito pinapakita ko sa inyo kung anong mga loan apps ang okay, anong mga loan apps na dapat mag-ingat tayo, or iwasan na lang talaga altogether. Yung loan app na pag-uusapan natin ay yung loan app na download po sa Google Play Store. That's why for this app, ginamit ko po yung aking Samsung na phone. By the way nga pala ha, if you like this phone, which is a Samsung Flip 6, yes, medyo luma na. Kung meron kayong Shopee, pwede nyo siyang bilhin. Lalo na kung meron kayong Shopee Pay later or S-Loan, na kung kaya ng credit limit nyo, guys, at bet nyo yung ganitong phone kasi it's so handy. Pwede nyo siyang bilhin on installments. And sneak peek yung terms ng S-Pay later tsaka S-Loan is much better kaysa sa loan app na pag-uusapan natin. Of course, this video is not sponsored. Meron lang tayong product links na sinali dito. So, as mentioned kanina, yung pag-uusapan natin ay si Peso Cash, loan app na under sa kay My Loan Lending Investors Inc. 2 months ago, confirmed. As in, confirm na yung loan app nito may mga violation po sa data, sa debt collection practices. Kaya minultahan siya. Pero bakit may nagsasabi na mukhang okay pa rin siya? Yes, it is legit. Dahil yung loan app na to ay rehistrado po sa SEC. At kung meron kang account dito, alagaan nyo ha. Kasi submitting entity po siya sa CIC. Sayang yung credit report natin pag nasira just because dito kay Peso Cash na to. Totoo bang nagbago ba to? Is it the reason kung bakit nagbago siya? Dahil ba dun sa, dahil na-fine siya? So yun guys, napadownload ulit ako sa loan app na to at sinubukan ko siya. And I had to start from scratch. Kasi sabi nito, kapag nagpa-delete ka, huwag ka mag-login within 60 days. Otherwise, maka-cancel yung cancel account request. Pero bang ganun? So, ayun guys, nada-download lang po siya sa Google Play Store. Kaya dito ko siya din-download. Tapos yung mga loan apps na hindi ko masyadong andito eh. And once again, yung pangalan ng loan app ay si Peso Cash. Under My Loan Lending Investors Inc. Yung nakakapagtaka kasi bakit sinasabing, dapat kasi yung mga loan apps na medyo meron ng dating record na hindi maganda, dapat iniiwasan na unless na lang yung talaga nag-improve na talaga siya ha. Meron siyang 4.4 stars. Tapos meron pa nagsasabi na the best loan app daw. Ayan sa mga reviews. Anyways, din-download ko siya, sinubukan kasi hindi naman ako masyadong na-impress sa kanya. So tingnan ko kung change niya yung mind ko ngayon. Dapat mag-a-agree ka dito sa kanyang privacy policy. Yung otherwise, hindi ka makakapag-continue. At pagdating mo na sa login page, so dapat mag-login ka or mag-sign up ka with your phone number. Magpapadala po siya ng verification code and then ikiklik mo yung login. Oh, na-establish natin ha. Hanggang ngayon, kahit na may record na siya na nangungulit siya ng kanyang mga at namultahan, andito pa rin siya sa SEC guys. At nagre-report pa rin sa CIC. So, ba't ganon, diba? Kung andun siya, dapat deserve niyang magbago. So, talaga bang nagbago to? Nagpapahiram po siya ng up to 8,000 pesos and then hingi po siya ng permission na ma-access yung location mo. And then, permission sa mga SMS messages. And then again, hingi po siya ng permission sa, again. So, magka-agree ka dito bago ka makapag-proceed. 1,000 pesos. Nasabi niya ay 120 days to pay daw. Huwag kayo maniwala dyan kasi pa napakita niya, daily interest is 40 pesos. So, huwag kayo maniwala dyan. Click nyo lang yung apply loan kasi mag-put in pa kayo ng personal information nyo bago nyo talaga makita yung offer niya sa inyo. Bigay po ko ng IDs. Yung mga IDs na pwede sa kanya is UMID, Social Security System ID or SSS. Ito yung recommended ID. Kasama na din doon yung national ID. Yung binigay ko sa kanya is my driver's license pero hindi daw recommended. Passport, postal ID, PRC, voter ID, and PhilHealth. Pwede rin TIN. Good luck sa inyo kung ibigay mo sa kanya yung national ID na may 16 digits. Dapat sisipagin ka sa paglagay ng number mo dyan. After that, i-click mo yung submit. And then ibibigay mo sa kanya yung address and stuff like that, email. Pero take note, hingi po talaga siya ng Facebook account name. Ganon. Ba't kaya? Diba? Dapat hindi na to humihingi ng Facebook kasi hindi naman yan kailangan eh. Bakit pa, diba? So, click next when you're done with the page and
meron siyang reminder kasi dun sa contact information, 3 yung hihingin niya, and then dapat may ilalagay kang colleague. So, 4 lahat. You have to inform these people na ilalagay mo dun kasi naka-state naman po talaga na as emergency contacts, maaari silang i-contact kung sakaling hindi ka nila ma-contact. If ever, di ba? So, assume na lang tayo matatawagan yung mga to, kaya dapat magpaalam tayo. Let them know na nilagay sila as contact reference. Emergency contact reference. So, syempre, pipicturean mo yung ID mo, meron siyang example, sundin na lang yan, at magsiselfie ka. Pagkatapos doon, hingi po siya ng job information. Unfortunately, this loan app, kahit sabihin mo man, unemployed ka, or housewife, kailangan mo pa rin maglagay ng company address, details, so napaka-nonsense. So, kailangan mo talaga i-fill out yan, hindi ka makakapag-proceed kapag hindi mo nalagay yan, at hihingi siya ng other details. So, like, employee card, pipicturean mo, or payroll, certificate of employment, BIR, yung nilalagay sa frame, charot. Anyway, so nag-selfie pa ako, ayun, selfie ako. Hold still daw. At lumabas na yung kanyang offer, and yung offer niya sa akin was 2,000 pesos, na payable daw in 120 days. Kaloka, sabi niya, 3 periods daw, at lumalabas na sa 3 periods na yan, yung interest daw is 400, and then 2,400 yung babalik, sa loan app na to. And then 3 periods, pero lumalabas siyang 1 month, guys. So, for every 15 days, magbabayad ako sa kanya ng 1,150 kasama yung interest. So, yung kalalabasan nito, 2,300, tapos may last period pa siya na sabi niya, maaari niyang i-waive daw kung naging good payer ka sa 2 earlier payments mo. And nilagay niya August 29, 2026 pa. Para kunyari, 120 days daw siya. Pero lumalabas, guys, sa totoo lang nito, bayad ka na 30 days eh. So, sa 400 na yan, divided by 2,000, that's 20%. 20% yung ibabalik mo sa loob ng 30 days. So, para sa akin, hindi pa rin to okay. So, nagdahilan lang siya na para kunyari mababa. So, ginawa niyo 120 days. Pero huwag niyo nang isipin yung last payment niyo, 30 days lang to. And 20% is too high. Hindi po siya pasok sa cap ni SEC sa interest rates na pwede. Which is, hindi dapat lalagpas ng 12% per month. Eh, dito lumagpas eh. Kahit na sabihin niya 120 days, but the fact na bayad ka na in a month makes it 1 month term, so 20% is BS. May transfer fee pa siya, pwedeng e-wallet, pwedeng bank, pwedeng Emily Willier, mas mahal kung magsispend ka pa ng pamasahe para lang mag-claim dun sa Emily Willier. E-wallet naman 60 pesos, naku 60 pesos, malaking bagay na yan ha. Parang pinapalabas pa niya na buo mong matatanggap. Kasi 2,000. Platform management fees include approval, blah, 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 blah. Mga fees na yan. Platform is borne by the borrower. Platform management fees will be deducted by the platform before loan insurance. Kahit na sinabi niya dito, 0 daw yung platform fee ko, hindi ako naniniwala, guys. Buti na lang na-reject ako. Kasi parang hindi naman ako convinced na okay yung loan app na to. And when there's smoke, there's fire. Kasi may isa tayong viewer dito na nagsabi na hindi siya recommended. It is the same from other lending companies. They show ads that you can pay for a long term, but once you apply, they will show the payment that is not even a month long. If they only allow to attach photos, so yun. Ito po yung sinabi niya dun sa Google Play Store. So, sana hindi niyo pa nada-download yung loan app na to. I don't know with you guys, pero para sa akin, hindi ako convinced na nagbago siya. Dapat yan nagbago na siya dahil meron na siyang record na namultahan siya, pasaway siya, confirmed na nangungulit siya. Ito dapat leksyon na to para sa company na to. Siguro it's trying na makabawi doon sa minulta sa kanya. Kaya, yun. Ganun pa rin siya. Mahal siya. Para sa akin ha, this is just based on my personal experience. Para sa akin, ayoko sa ganitong klaseng loan app ha. I would avoid this loan app as much as possible. If I have the choice, iwasan ko siya. And I would go with loan apps that are in the legit loan apps playlist by Ate Ren. Bago ako mapadpad sa ganitong klaseng loan app, guys. So, I hope you learned something from this video. Kung meron ako nakalimutan banggitin, let me know in the comment section. And I will see you on my next vlog.